Shout out kay Rod Alovera, Pakaw ng Bayan, Muhammad Asani Sr., Donald Borlagatan, Mark De La Torre, Justin J. Galvez, Joven ng Batak, Tirso de los Reyes, Lawrence Gariando, Donald Santiago, Jovel Malabonga, Marilyn V. Cuento, Lynn Jane Ramores, Rudy Labarda at Tim Gomez. Isang malaking hamon at pagsubok ang haharapin ng Barangay Ginebra mamaya dahil magkikita sila ng kanilang bitter rivals na Meralco Bolts. Alam naman natin na ang Barangay Ginebra ay 2-0 ngayon at maganda ang itinatakbo dahil maganda ang performance ng kanilang mga players katulad ni Prince Capiral, Jared Dillinger, Stanley Pringle, Scotty Thompson at syempre unti-unti nang bumabalik sa kondisyon si Japet Aguilar at nandiyan pa si L.A. Tenorio at si Jeff Jan. So, tignan natin kung ano ang mangyayari mamaya dahil alam natin ay itong Meralco Bolts ay gigil na makabawi sa Barangay Ginebra dahil sunod-sunod na nila itong tinatalo pagdating sa Governors Cup Finals. Of course, ang maganda sa Meralco ngayon ay nandun na si Raymond Almasan at magiging competitive yung laban nila. Alam natin ang Meralco laging ang problema dyan dahil wala silang center at butas yung gitna. Pero ngayon, nandiyan na si Raymond Almasan at magiging maganda yung laban nila ni Japet Aguilar at ni Prince Caperal. Although si Japet Aguilar ay konti pa lang ang practice, naka-double figures na to sa huling game ng Barangay Ginebra. At asahan natin na magiging mabigat ang labanan nila mamaya ni Raymond Almasan. Of course, ang magiging key dyan sa Meralco ay si Baser Amer at si Chris Newsome kung ano magiging performance nila at si Cliff Hodge kung paano niya matutulungan sa rebounding itong si Almasan. Sa panig naman ng Ginebra, syempre, nandyan si Stanley Pringle at si Scotty Thompson na mangunguna sa playmaking, pati na rin sa scoring, at nandyan pa yung mga wildcard nila katulad ni Prince Caperal na noong first 2 games ay talagang ang ganda ng performance lalo na sa 3-point shots. Si Jared Dillinger maganda rin ang ipapakita niya siguro mamaya dahil meron siyang kumpiyansa maglaro at nabibigyan pa ng playing time. Mahihirapan din ang Meralco na bantayan si Jeff Chan dahil may outside shot yan at syempre huwag natin kalilimutan ito si Arvin Tolentino na nabibigyan na rin ng playing time ni Coach Tim Cone at kasama pa sa starting 5. Kapag na-develop yung kumpiyansa ni Tolentino, dagdag na outside shooter yan para sa Barangay Ginebra at magiging katulad yan ni Kevin Ferrer nung nandun pa siya sa barangay. Yun ang magiging role ni Arvin Tolentino. So abangan natin yung laban mamaya ng Meralco at ng Barangay Ginebra. Si Terence Romeo ay umalis na sa PBA bubble at hindi na to makapaglalaro para sa San Miguel Beer. Ang nangyari kasi kay Romeo, na-injure siya doon sa laban ng San Miguel at TNT Tropang Giga at nagkaroon siya ng dislocated shoulder. Hindi ito kailangan ng surgery pero ang therapy at ng pahinga ay aabot ng hanggang 8 weeks. At dahil 8 weeks ang itatagal ng Philippine Cup, hindi na makakabalik si Terence. At kahit pa mapabilis yung recovery at rehabilitation, hindi talaga pwedeng bumalik si Terence dahil ang policy ng PBA, kapag umalis ka doon sa PBA bubble, ay hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya magiging malaking dagok ito sa San Miguel Beer dahil wala na nga sa kanila si Junmar Fajardo. Pagkatapos ma-injure ni Terence Romeo, chinek siya agad nung orthopedic doctor nung Sabado ng gabi at doon nga lumabas yung findings na siya ay nagkaroon ng dislocated shoulder pagkatapos makapagbanggaan sa TNT guard na si Ryan Reyes. Sinabi ng team physician ng San Miguel Beer na si Terence Romeo ay sinundo na ng mga San Miguel Beer officials at babalik na sa Maynila. Sinabi naman ni Terence Romeo na gagawin niya lahat para makapag-recover kaagad at ayon naman kay Coach Leo Austria, mabigat syempre yung nangyari dito pero kailangan nilang gawin lahat para makatulong at magtulungan para makarecover ang San Miguel Beer. Malaking pagsubok talaga ito sa SMB dahil syempre wala na nga si Junmar Fajardo, wala pa si Terence Romeo at yung kanilang isang forward na si Matt Ganuelas Roser ay wala din. Plus dalawang sunod na yung talo nila at hindi pa sila nananalo sa PBA bubble dahil yung huli nilang panalo ay noong pang Marso nung bago pa magkaroon ng lockdown. So ito ay malaking challenge sa SMB at kailangan tignan natin kung anong adjustments ang gagawin ni Coach Leo Austria para makabawi ang Beermen dun sa mga susunod nilang laban. Maganda ang simula ng Blackwater ngayon. Although natalo sila sa Barangay Ginebra, tinalo naman nila ang NLEX at tinalo din nila ang Northport. Yun nga lang kung pinapanood ninyo ang mga games ng Blackwater, mapapansin ninyo na yung kanilang top pick na si Maurice Shaw ay halos hindi nagagamit. Well, ayon kay Blackwater coach Racela, ang dahilan dyan ay dalawa.
Una ay merong mga back spasms itong si Mauricio at pangalawa, inamin nito na wala pa siya sa kondisyon. Kung inyong mapapansin dun sa unang laban nila sa Northport, bihira ginamit ito si Shaw at kung gamitin ay mga 3 minutes to 5 minutes lang tapos ilalabas na. Marami ang nagtaka kung bakit ganoon at ang sinabi ni Coach Rosella pagkatapos ng game dahil wala pa ito sa kondisyon. At yun nga ang nangyari dahil doon sa sumunod na game ng Blackwater ni hindi na nga ito ginamit. At ang nangyari nga nitong susunod nilang game ito sa NLEX, hindi nakapag-suit up itong si Shaw dahil sumakit yung kanyang likod. So, tandaan natin, itong si Mauricio ay hindi na ito talagang may itawag na rookie. Rookie siya pagdating sa PBA, pero marami na siyang liga na pinaglaruan at ito ay 35 years old na. Ibig sabihin, veterano na to ng maraming liga at medyo siguro baka bugbog na katawan. Tignan na lang natin dahil sabi ni Shaw ay magpapakondisyon din siya at ayon kay Coach Rosella, kumpiyansa naman sila na magagawa ito ng kanilang big man. Sa ngayon, mukhang okay pa naman ang Blackwater kahit wala pa sa kondisyon yung kanilang top rookie. At tignan natin ang magiging performance ng Blackwater kapag itong si Shaw ay nakapaglaro na. Sa ngayon, wala pa nga ito ay maganda na ang pinapakita ng Blackwater. So ano pa kaya pag ito ay nagpakondisyon at nagkaroon ng inside presence ang elite? So tignan na lang natin kung anong gagawin ng Blackwater dahil maganda talaga ang pinapakita nila ngayon at maski si Ginebra Coach Tim Cone ay nai-impress sa ginawa ni Coach Rosella sa bago niyang koponan. At bago tayo magwakas, batiin muna natin ulit ang ating mga taga-subaybay. Shout out kay Rod Alovera, Pakaw ng Bayan, Muhammad Dasani Sr., Donald Borlagatan, Mark De La Torre, Justin J. Galvez, Joven ng